May tanong ako para sa iyo na galing mismo sa material na pinadala mo. Ano kaya kung ang pinakamalaking hadlang sa spiritual life mo ay hindi yung kakulangan mo sa kaalaman o abilidad, kundi yung akala mo na sapat na ang simpleng pagpapakita, yung pagdalo lang. Mabigat yan ano? Kasi yan yung tension ngayon, di ba? Sa kulturang sobrang abala, sobrang focus sa pagiging produktibo. Ang presensya naging parang currency, parang checklist. Oo, checklist, nag-check-in ka sa meeting, attend ka sa simbahan, pumunta ka sa dinner, nandoon ka. Pero ang tanong ng material natin, nandun ka nga ba talaga? Eksakto. O katawan mo lang ang present, pero yung puso mo, yung isip mo, nasa ibang lugar. At yan yung pag-uusapan natin. Himayin natin yung pagkakaiba ng simple presence kumpara sa tinatawag na availability. Yun, yan ang misyon natin ngayon. Batay sa mga sipi mula sa aklat na More Than Presence, The Theology of Availability. Kasi sinasabi sa source mo, hindi hinahanap ng Diyos yung pinakamagaling o yung pinakahanda. Ang hinahanap niya ay yung available. At dito papasok ang isang salitang Hebreo. Hineni. Hineni. Yan ang susi sa lahat ng ito. Tara, simulan natin. Okay, sige. Para maintindihan natin yung availability, kailangan muna nating balikan yung modern ng idea ng presence. Ayon sa aklat, tatlo raw yung pundasyon niyan. Una, performance. Performance. Yung halaga mo nakabase sa output mo. Kung marami kang nagawa, mahalaga ka. Tama. Pangalawa, visibility. Kailangan nakikita ka. Sa office meeting, pag hindi ka nagsalita, parang wala kang ambag, di ba? Oh, kailangan magpakita ka. Tapos yung pangatlo, participation. Yung kultura na parang kasalanan yung tumanggi. Pag sinabi mong hindi, parang failure na agad. So ang resulta, lagi tayong present, pero... Pero anong klase ng presensya? Madalas katawan lang sa upuan at dito ngayon papasok yung malaking contrast ng biblical availability. At ang ganda ng pagkakasabi dito. Sabi, hindi raw ito tungkol sa lokasyon, hindi kung nasaan ka, kundi sa postura, kung paano ka nakatayo sa harap ng Diyos. Dito na nagiging mahalaga yung hineni. Paki-explain nga, kasi parang ang simple ng translation, heto ako. Oo, pero higit pa dyan, hindi lang siya present na parang attendance. Ang mas malalim na kahulugan nito, ayon sa source, ay ako ay nasa iyong disposisyon o parang handa ako para sa'yo. Yun, parang sinasabi mo yung oo mo bago mo pa man malaman kung ano yung ipapagawa. Eksakto, lingwahe yan ng isang lingkod sa amo niya o ng anak sa magulang. Yung tiwala muna. Teka, di ba parang medyo delikado yan? Parang pipirma ka mang blankong kontrata. Natural sa atin na alamin muna yung details bago mag-commit. Magandang tanong yan at yun mismo ang punto. Kasi hindi ito transaksyon relasyon ito na nakabatay sa tiwala. At kapag tiningnan mo sa Biblia, grabe, paulit-ulit yung pattern. Tama. Yung mga halimbawa sa material mo. Si Abraham sa Genesis 22. Tinawag siya ng Diyos, sumagot siya, hineni. Bago pa niya malaman na yung ipapagawa sa kanya, yun pala yung pinakamasakit na pagsubok sa buhay niya. Grabe yung tiwala. Tapos si Moses. Oo, si Moses sa Exodus 3, sa harap ng nagliliyab na puno, may boses, ang sagot niya, hineni. Bago pa niya malaman na ang misyon pala harapin si Faraon, isang bagay na alam naman nating lahat, ayaw na ayaw niyang gawin. Naghanap pa nga siya ng mga excuse, di ba? Pero yung unang sagot niya, yung postura niya, bukas. At kahit sa mga bata, no, si Samuel, sa gitna ng gabi. Ginising ng tawag, sumagot din siya ng hineni, kahit akala niya, si Eli lang yung tumatawag sa kanya. Bago pa niya maintindihan na yun na pala yung simulan ng pagiging propeta niya. At syempre, yung pinakamakapangyarihan siguro, si Isaiah. Sa Isaiah 6, matapos niyang makita yung kaluwalhatian ng Diyos, narinig niya yung tanong, sinong isusugo ko? At yung sagot niya, hinene, isugo mo ako. Pansinin mo, hindi niya tinanong kung saan o para saan. O gaano katagal? Wala. Ang availability talaga nauuna sa assignment. Ang pagsuko nauuna sa stratehiya. Ang linaw ng pattern na yan, at dito tayo dadalhin sa isang linya sa source mo na
medyo masakit pakinggan. Sabi, bihirang hadlangan ang Diyos ng ating kawalan ng kakayahan, ngunit madalas siyang tinatanggihan ng ating kawalan ng availability. Grabe. Napaisip talaga ako dyan. Kasi binabangga nito yung default setting ng marami sa atin, di ba? Yung tinatawag ng source na merit-based spirituality. Yung idea na kailangan mo munang ayusin yung sarili mo, maging mas magaling, mas banal. Oo, para bang kailangan mong magpresenta ng isang magandang resume sa Diyos bago kanya pwedeng gamitin. Pero binabali pala ng Biblia yung konsepto na yan. Kung iisipin mo yung mga bida sa Biblia, parang listahan ng mga unqualified. Eksakto. Si Moses, di ba, ang reklamo niya, hindi po ako magaling magsalita. Hindi sinabi ng Diyos na, okay, i-enroll kita sa public speaking class. Hindi. Ang sabi niya, sasabayan kita. Yung presensya ng Diyos ang solusyon, hindi yung pag-upgrade sa abilidad ni Moses. Si Gideon, nagtatago sa takot ng tawagin siyang magiting na mandirigma. Si David, yung bunso na pastol, hindi man lang isinama sa pila. Parang afterthought lang, no? Tapos si Mary, isang simpleng dalaga, walang social status, sila yung mga pinili. At dito, ipinakilala ng source mo yung konsepto na ang gandang pakinggan, ang kahinaan bilang a theological asset. Teka, paano yun? Isang asset ang kahinaan? Sa mundo ngayon na puro lakas, puro performance. Yan yung kabaligtaran, di ba? Pero ang paliwanag, hindi ito tungkol sa pagbo-broadcast ng mga kahinaan mo sa lahat. Ito ay tungkol sa isang postura ng katapatan sa harap ng Diyos. Yung pag-amin na, Panginoon, hindi ko to kaya. Okay. Kasi sabi mismo ni Pablo, ang kapangyarihan ko ay nagiging sakdal sa kahinaan. Yun, yung mga limitasyon natin, yung mga kahinaan natin, yun yung lumilikha ng espasyo para kumilos ang biyaya ng Diyos, para masigurado na sa huli sa Kanya mapupunta ang papuri, hindi sa galing ng tao. Okay, klaro sa akin yung teorya, pero gusto kong makita kung ano ang itsura nito sa totoong buhay. Yung may pressure na, may takot, dito siguro papasok yung case study tungkol kina Saul at David. Oo, ito yung perpektong komparasyon. Dito makikita yung practical na pagkakaiba ng initiative laban sa availability. Sige, unahin natin si Saul. Sa papel, parang siya yung ideal leader eh. Matangkad, mukhang leader. Anong naging problema sa initiative niya? Ang problema, ayon sa source, ay yung pinanggagalingan ng initiative niya, takot, at yung pangangailangang ikontrol yung sitwasyon. Yung sa Gilgal, sa 1 Samuel 13. O yun yung pinakamalino na halimbawa. Papalapit mo yung mga Pilisteo. Naghihintay sila kay Samuel para mag-alay. Pero na-late si Samuel. Nag-aalisan na yung mga sundalo. So nagpanik siya? Nagpanik. At sa isip niya, kailangan kong gumawa ng isang bagay. Kunuha niya yung sitwasyon sa sarili niyang mga kamay. Siya na yung nag-alay. Akala niya, kumikilos siya para sa Diyos, pero hindi pala ayon sa utos ng Diyos. Initiative na walang pakikinig. Eksakto. Pagkontrol na walang tiwala. At sa kabilang banda, andyan si David. Si David yung epitome ng availability bago ang otoridad. Pinahira na siyang hari, pero hindi niya inagaw yung trono. Naghintay siya. At ang mas mahalaga, yung paulit-ulit na pararila sa kwento niya, Inquiring of the Lord. Bago siya kumilos, bago siya lumaban, David inquired of the Lord. Yung pagkilos niya, resulta ng pakikinig, hindi ng pagpapanik. Oo, yung paghihintay niya, hindi yon pagiging tamad. Disiplinadong pagtitiwala yon sa timing ng Diyos. Ang kadakilaan niya, wala sa ambisyon niya, kundi nasa postura niya ng pagsunod. So, para ibuod, si Saul kumikilos dahil sa takot. Mas mahalaga sa kanya yung resulta kaysa sa relasyon. Tama. Si David naman, kumikilos matapos makinig. Ang relasyon niya sa Diyos ang gumagabay sa resulta, kahit na maghintay pa siya ng matagal sa isang kuweba. Okay, so, ang malaking tanong na yon, paano natin ito isasabuhay? Hindi naman ito parang switch lang na i-on-o. At sinasabi nga sa source na kailangan itong linangin, isang disiplina. Dito ngayon inaalok ng aklat yung isang praktikal na balangkas, yung availability audit. Gusto ko to. Hindi para mag-guilty, kundi para maging tapat sa sarili.
Tinitingnan nito yung 4 na aspeto ng buhay mo. Oo, himayin natin yung 4 na yun. Una, oras, time. Aray! Dito ang tanong, sino ba talaga ang may control sa schedule mo? Yung mga deadline ba, yung mga notif, o may espasyo ka para sa mga divine interruptions? Yon, yung biglang may kaibigang tumawag na may problema pero may meeting ka, yung bigla mong naramdaman na kailangan mong manalangin pero may tatapusin kang report, may puwang ba para doon? Tama. Pangalawa, lakas, energy. Saan mo ginugugol yung lakas mo? Hindi lang kung pagod ka, kundi kung saan ka napapagod. Yan yung panganib ng good activities, no? Yung mga taong sobrang abala sa simbahan, sa ministry, baka present sila pero ubos na. Kaya hindi na sila tunay na available. Oo. At pangatlo, medyo malalim to. Pagiging bukas ng emosyon, emotional openness. Handa ka bang maituwid, maantala yung mga plano mo? Yung tinatawang na guarded spirituality, nagtayo ka na ng pader para protektahan yung sarili mo sa abala o sa sakit. Kaya hindi ka na rin bukas sa direksyon ng Diyos. Kasi may plano ka na. At ang pang-apat at huli, espiritual na pakikinig, spiritual attentiveness. Okay. Simple lang ang tanong dito. Ang panalangin mo ba ay humuhubog sa mga desisyon mo o binababasbasan lang nito yung mga plano na nagawa mo na? Ouch! Yan yung dasal na parang rubber stamp. Lord, ito po yung plano ko, please bless it. Imbes na, Lord, ano po yung plano mo? Tulungan mo ako marinig. Yon. Ang Diyos ba ang piloto o kopiloto lang na taga-aproba? At ulitin natin, hindi to para husgahan ng sarili, para lang maging tapat. So ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo? Ang paglalakbay na ito ay parang isang paanyaya na lumampas sa simpleng pagpapakita at pumasok sa tunay na pagsuko. Sa huli, yung hinaini, hindi pala siya isang dramatikong deklarasyon para lang sa mga propeta. Pang-araw-araw na lengguwahe pala ito ng isang buhay na isinuko, isang postura, hindi performance. Kaya iiwan namin sa iyo ang isang pangwakas na tanong mula mismo sa source natin, isang tanong para pagnilayan mo. Kung tatawagin ng Diyos ang pangalan mo ngayon, sa gitna ng lahat ng ginagawa mo, ang buhay mo ba ay nakaposisyon para sumagot, hindi lang ng simpleng, nandito ako, kundi ng may bukas na puso at buong tiwala, heto ako, Panginoon.